Magandang umaga pong lahat sa atin. Nawa ang umagang ito ay muli maging malaking pagpapala po sa bawat isa sa atin habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita at pinupuri at sinasamba ang ating Panginoon. Tandaan po natin na sa Sunday po ay magkita-kita po tayong lahat sa Kenny Rogers at dadausin po natin ang Father's Day, and at the same time, of course, yung pong ating pananambahan doon po sa Kenny Rogers, doon po sa ating lugar po yan na kung saan tayo po ay nagkaroon ng anniversary at saka Mother's Day. Ano po? Sa Sunday po, yan po ay sa Sabado alas 4 ng hapon. Huwag po nating kalimutan. So this coming Saturday at 4 p.m. doon po sa Kenny Rogers along Marcos Highway. Pwede po nating imbitahin ang ating mga kasambahay, ang ating kapamilya. At hindi po natin kailangan mag-imbita ng ibang church kung di tayo lang po. At tayo po ay naka-reserve doon ng alas 4 ng hapon. Ang dalayan ko, lahat po tayo sana ay maging available alas 4 ng hapon dito po sa Kenny Rogers. At pagkatapos po niyan, kung ako nagkakamali, online ulit. At pagkatapos po ng online na yun, ay sa huling linggo po ng Hunyo, ay tayo po ay merong uling isang slot pa sa katapusan po ng June dyan po sa Kenny Rogers. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon po ay nagbibigay ng lugar habang tayo po ay naghihintay na magawa po yung pong lugar ng mga kapatid na SJ at Raya at doon po sa kanilang studio at gagamitin po natin yun bilang pananambahan. Yan po ay across lang po ng Burger King. Ang tawag po sa lugar nila ay Midtown 2. So doon po natin dadausin every Sunday, Lord willing, ang ating pong every Sunday na pananambahan. And of course, sa umaga pong ito ay ating pong pinapasalamatan ang bawat sa po sa atin na nandiyan dyan. Welcome po. At sana po tayo ay magkakasama na nanonood at nakikinig po dito po sa mga kapatid natin sa NCCC at mga kapatiran po natin maging sa ibang lugar at sa ibang bansa. Kami ay patuloy nagpapasalamat sa inyong panalangin at maging sa inyong suporta. At ang inyong pong mga comments, ang inyong pong mga likes ay amin pong nakikita at ako ay nagpapasalamat at bawat isa po sa amin na talagang nalulugod na ang Panginoon po ay gumagawa po sa ating kalagitnaan. Ang dalayan ko ay datnan ng Panginoon ang kanyang mga salita na meron po tayong kalakasan, meron po tayong kaginhawahan, kapayapaan at lalong higit enthusiasm sa ating pong relasyon sa ating Panginoon at ganoon din sa bawat isa. Tayo po ay manalangin, dalangin na rin po natin ang mga may karamdaman sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay magkakasama na haharap sa inyo para po makinig ng inyong mga salita. Hindi lamang po mga kapatid namin na mga nakikinig at nanonood, kung hindi maging ang inyong pong lingkod at ang mga leader ng mga church na kung saan kami po ay naghihintay na inyong mga salita na tumimo po sa aming mga kalooban, sa aming isip upang ito po ay aming ma-apply. Dalayan po namin ang mga may karamdaman at alam po ninyo at alam namin ang merong mga malubhang karamdaman, sila po ay aking idinadalangin na sila po ay maka-recover sa kanila pong karamdaman. Naalala ko po ang kapatid na Danny Miranda na nasa ospital, dalayan ko po ang inyong kagalingan sa kanya. Maging din po ang kapatid na Edwin at Square Family, encourage niyo po sila. Alam ko po, Panginoon, na patuloy kayong nagbibigay ng kalakasan, lalo na po sa kanyang may bahay na si Crystal, ay palakasin po ninyo ang kanyang pananampalataya at kayo po ay merong himala, merong kalakasan, ay pagkakaloob po sa kanila at maging sa amin. At sa mga kapatid po namin na maaaring meron din problema, merong pangailangan, meron po mga prayer requests, oh Lord, nasa biyahe, anuman po ang kanilang activity ngayon, ang inyong pong pag-iingat ay dalangin ko na kasama po nila ang inyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makikita po natin sa ating screen, kung maliwanag po yan, kung di ako nagkakamali, yan po ay pangwalo na po sa ating statement of faith na pinag-aaralan sa tuwing ako po ay nag-share. Ano po, maaring sa Sunday, pwedeng iba ang aking message, pero gusto ko pong matapos yung pong ating mga statement of faith. At kung hindi ako nagkakamali, ito po ay pangwalo na.
So, nandito na po tayo sa the Holy Spirit o yung banal na Espiritu na ating pong sinasampalatayanan. Of course, isa po yan sa tatlong persona. So, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. At sabi nga po, ang Holy Spirit ay ating pong guro o teacher at counselor na siyang palaging sumasama sa atin. Ano po? So pag-aaralan po natin sa umagang ito sapagkat ang banal na Espiritu sa ibang mga katuro, sa ibang mga sekta, ano po, ay tinuturo nila na ang banal na Espiritu bagamat naniniwala sila pero hindi isang person, hindi isang katauhan. Ano po? Siya po ang tingin nila at paniniwala nila na ang banal na Espiritu ay isa lamang pong puwersa, bagay na nag-iimpluwensya sa atin. Hindi po ganon ang turo ng ating Panginoon at ang turo ng banal na kasulatan tungkol sa banal na Espiritu sapagkat ang banal na Espiritu is a person. Siya po ay nananahan sa atin. Makikita po natin yan sa ating buhay Kristiyano sapagkat araw-araw, kung titingnan po natin ang ating buhay, ay maliban sa banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, ipinangako sa atin ng ating Panginoon na mamumuhay sa atin, ay wala po tayong magagawa at kakayahang mamuhay ng matuwid at banal at wala tayong kakayahan na makita natin ang kabanalan at katuwiran at kaligtasan ng ating Panginoon. Lalong higit po ang ating pamumuhay bilang kanyang mga anak. Sa araw-araw halos sa karanasan ko at karanasan natin ay palaging merong pagtuturo ang banal na Espiritu sa atin. Palaging merong conviction sa atin ang banal na Espiritu na gabayan tayo. Hindi lamang siya nagtuturo, hindi lamang siya nagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos, kung hindi siya rin ay lalong higit nagko-convict sa atin, sa ating mga kamalian at sa ating mga kasalanan. Ay marami kong karanasan tungkol po dyan, halimbawa sa aking mga pagbibiro, sa atin minsan ginagawa sa araw-araw, may mga pagkakataon na ay minsan intentional pa ang nagagawa nating kasalanan. Pero salamat sa banal na Espiritu na siyang nagko-convict sa atin para hindi matuloy at makapamuhay tayo ayon sa ilalim ng kalooban ng ating Panginoon. Siya ang nagbibigay ng hindi lamang impluwensya, kung hindi kakayahan sa atin na makita natin at makonvince tayo na muli na tayo ay harap sa ating Panginoon at hihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Tandaan po natin, kahit po tayo po ay nilinis na positionally at pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan, tayo po ay nakakagawa ng mga pagkakamali habang tayo po ay nandirito sa laman. Ano po? Tayo po ay nakakagawa at makakagawa ng kamalian at kasalanan. Diyan natin makikita na ang kabutihan, biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa atin na tayo ay kanyang tinanggap at pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, maging sa kasalanan na ating gagawin. Yan din po ang magtutulak sa atin na tayo po ay makapamuhay sa ating Diyos para sa kanyang kalooban na merong kabanalan sa kanyang harapan araw-araw. Yung pong statement of faith po natin ay ito. Ito po ay proposal. Meron po din kaming ginawa ng mga elders at nung aking paghanap, minsan hindi ko siya makita, pero ilalagay po natin yan pagkatapos po natin itong tapos. Ano po itong statement of faith? Kung itong nagkakamali, nilagay po lang namin yan sa 10. Ang sabi po, we believe that the Holy Spirit indwells all believers, regenerating, sealing, and setting them apart to a holy life. Ito yung sinasabi po natin. He guides, teaches, and empowers the believer for godly living and service. The Holy Spirit distributes spiritual gifts for the building up of the body of Christ, not all of which are present today. So isa po sa ating tinitingnan at sinasampalatayanan ay itong statement of faith natin ng ating pananampalataya, paniniwala sa banal na Espiritu na
ito po ay nananahan na sa atin. Ito po ay nananatili. Hindi na po pwedeng umalis sa atin. Sa Old Testament, siya po ay nag-empowers doon po sa mga ginagamit ng Diyos sa lumang tipan. At sila po ay umaalis at bumabalik. Ano po? Pero sa atin, sa New Testament, church sa atin ay nananatili na po ang banal na espiritu. Maaring siya po ay mag-grieve kapag tayo may ginagawa ng kasalanan, pero siya po ay nandirito na sa ating buhay, sa ating puso, sa ating kalooban, araw-araw sapagkat tayo po ay kanyang pinananahanan. Ang sabi, regenerating, sealing, titingnan po natin yan, and setting them apart to a holy life. Kaya po sinabi ko kanina, tinutulungan po tayo ng banal na espiritu na mamuhay para sa Kanya. Ano pong sabi? Siya ay nag-guides, nagtuturo, nag-empowers ng mga mananampalataya para sa paglilingkod natin at sa ating pamumuhay. At tinalakay po natin last Sunday, natalakay natin ang spiritual gifts na ang banal na espiritu ay siya rin ang nagkakaloob nito sa atin para gamitin tayo ng ating Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. So, we can serve God, we can serve others through spiritual gifts that the Holy Spirit has given to us. Siya po ang nagbigay sa atin para magkaroon po tayo ng katanggap-tanggap at kakayahan ng ating paglilingkod sa Diyos. Kaya po, actually, lahat tayo kapag sumampalataya, nandun po yung tinatawag nating eagerness. Hindi lamang pumunta sa church, kung hindi maglingkod sa ating Panginoon, sa ating Diyos, at sa mga kapatid. Kaya po, napakaganda na tulong ng banal na espiritu sa buhay natin na hindi lamang nagiging kalakasan natin sa ating pananampalataya, kundi ito ay nagbibigay ng kaisahan sa atin, nagbibigay ng pag-ibig sa atin, at nagbibigay lalong higit ng kaloob para tayo po ay maglingkod sa Diyos. Kapag hindi po nangyayari yan sa atin, tingnan po natin ang katotohanan ng ating pananampalataya sapagkat yan po ay dapat nangyayari sa ating buhay bilang mga mananampalataya sapagkat ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Hindi po tayo pwedeng magpatuloy sa sarili nating buhay ngayon, sa sariling gusto lamang natin ngayon, o sa mga kasalanan at kamalian. Hindi po makikita natin yan at lalayo tayo at mamumuhay tayo araw-araw para sa Diyos sapagkat ang banal na espiritu po ay tumutulong sa atin. Ang banal na espiritu po ay kapag pinag-aralan, ito po ay branch ng theology. Ang tawag po ay pneumatology or pneuma, na pinag-aaralan po ang banal na espiritu, ang tawag ay pneumatology. Ang term pong ito ay galing sa Griego na pneuma, na ang ibig sabihin ay espiritu, hangin, or breath. So yung pneuma, yung pong hinga, ano po, yung hangin, yung espiritu. So yun po yung tinatawag na pneumatology. At yan po ang idea ng banal na espiritu, ano po, ng kahulugan. Understanding the Holy Spirit, ang sabi nga, ay napakahalaga, is crucial. Ano po, for grasping the full nature of God, the workings of salvation, and the daily life and growth of believers. Kaya po, lalo na po sa panahon natin, pagkatapos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ministry dito sa lupa, ang banal na espiritu po ay pinagkaloob sa atin, pinangako niya, na siya na po ang gumagawa at gumaganap sa atin sa kasalukuyan sa ating buhay. Kaya active po ang ating Christian life, mga kapatid, dahilan sa banal na espiritu. Siya ang tumutulong kasi sa iyo at sa akin. Alam ko po, marami sa atin ay mayroong mga problema, may mga minsan parang nasasabi natin at nasasabi nyo, hindi natin kaya. Pero alam nyo, kapatid, ang banal na espiritu ang tumutulong alongside with us, helping us, teaching us, encouraging us, guiding us. Kaya, kaya mo kapatid, makakaya natin sapagkat ang Panginoon ay nakikita niya ang kahinaan natin noon kahit na ngayon na tayo ay nasa laman, kaya naman pinagkalooban po niya tayo ng banal na espiritu. Kaya hindi natin pwedeng sabihin hanggang dito na lang ako.
Hindi ko kaya, nagkakamali po tayo. Sapagkat ang banal na Espiritu ay isang person kasama mo at nagbibigay ng kalakasan sa atin, sa ating pananampalataya at pangunawa na maunawaan natin at matanggap ang sitwasyon natin. Maging ang mga masakit sa ating karanasan ay magagawa natin. At ito ay tutulungan tayo ng banal na Espiritu na malampasan natin at makaya natin hanggang dumating ang ating Panginoon at makapamuhay tayo ng matuwid at merong blameless sa buhay natin sapagkat nagtataguyod ang banal na Espiritu sa atin. Katulad po natin ang sinabi natin kanina, the Holy Spirit is not an impersonal force. Ito, but a person with intellect, emotions, and will. Nakita po ba natin yan? Ulitin natin. Ang banal na Espiritu po ay hindi impersonal or impersonal force. Siya po ay nagtataglay ng karunungan, kaalaman, damdamin, emotion, at saka yung will, yung kalooban. Ano po? Meron po siya niyan, intellectual, emotions, and will. Ang Panginoon po nirefer at sinabi niya na ang banal na Espiritu sa kanyang pag-alis, ang sabi niya, ang papalit at habang siya po ay pupunta sa Ama, ang sabi niya, there is another counselor na nagsasabi, nag-i-indicate a personal being. Kasi tinawag po niyang another counselor, another teacher, advocate. Ibig sabihin ng advocate, tumutulong, nag-a-assist sa atin. No? Being will be with and in believers. A personal being who will be with and in believers. Siya ay mananatili sa atin, a personal being na tumutulong sa atin. Kaya po sa John 14:16 to 17, nandyan po yan, na ang sabi niya, I will ask the Father and He will give you another advocate, ayun, to help you and be with you, kailan po? Forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it is neither sees Him nor knows Him. Tapos ang sabi ng Lord, but you know Him for He lives with you and He will be in you. Kaya ang tanong, sino po ang merong banal na Espiritu? Ang sagot po, ang lahat lamang ng nanalig at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. So the moment we trusted the Lord Jesus Christ, and that moment na pagkatapos po nating tanggapin at kilalanin ng ating Panginoon ay pumunta sa atin, nanahan sa atin, tumahan sa atin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya nandirito na po yung tinatawag na advocate, yung counselor, the one who go alongside sa atin bilang kanyang mga anak. Tingnan niyo po sa John 16:13 and 14. The Spirit will guide believers into all truth. Speak what He hears and glorify Jesus, showing characteristics of a person. Kaya talagang ay may katauhan ang banal na Espiritu. Siya ang tumutulong sa atin na tayo po ay sumamba at yumuko sa harap ng ating Panginoon, kilalanin siya, pasalamatan siya, at yan po ay nagpapakita dahil sa banal na Espiritu na siya talaga isang katauhan na naninirahan sa atin. In fact, sa Ephesians 4:30 ay sinabi ni Pablo na he can be grieved. Ibig sabihin po, pwede po siyang magkaroon ng kalungkutan, kalumbayan kapag ang anak ng Diyos ay lumalayo o namumuhay at gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. So, bago, habang ginagawa, at pagkatapos ang banal na Espiritu ay merong grievances, nalulungkot siya kapag tayo po ay lumalayo sa kalooban ng ating Diyos. Ang kaligtasan natin ay hindi po nawawala. Ang kaligtasan natin ay pinagkaloob na sa atin. Kasi ang banal na Espiritu ay nasa atin. Pero ang atin pong minsan, pwede nating sabihin, pakikisama or fellowship, ay nagkakaroon minsan ng mga breaks, nagkakaroon ng mga kalungkutan. Ano po? Nagkakaroon minsan na para bang mga gaffe. Kasi,
kadalasan ay kapag tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan, ay tulad din po ng ating mga karanasan sa pamilya, sa mag-asawa at sa mga anak at kaibigan, nagkakawala ng minsan ng mga fellowship. Minsan naghihiwalay, hindi nag-uusap, nanlalamig, lumalayo. So, ganun po nangyayari. Unless magkasundo at babalik yung tinatawag nating fellowship. Pero yung relasyon nyo bilang ama at bilang anak, never. Hindi na po nawawala yan. Kasi pinanganak mo siya. At tayo po ay pinanganak na ng Diyos. Ano po ang attributes ng personhood? Sa 1 Corinthians 2:10-11, may binanggit po dito si Pablo na sinasabi niya na mayroong po itong kakayahang, karunungan, kaalaman. Kasi ang sabi po dito ni Pablo, but God has revealed them to us through Spirit, through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Kaya po, malabo po yung turo ng Banal na Espiritu ay hindi po isang persona. Siya po ay may katauhan, a person, hindi po isang puwersa, hindi isang bagay na lamang na parang pinagkaloob sa atin. No. In fact, ang sabi po ni Pablo dito ay siya yung nagsesearch. Siya po ang nananahan sa isip, tumutulong sa atin, maging sa ating pamumuhay at kalooban, na hinahanap at nagsesearch sa buhay natin. Kaya po kapag tayo po yung nananalangin, tumutulong siya. Yung sabi nga, yung mga salita, minsan di natin mabanggit, maisip, masabi, at mga bagay na gusto nating gawin, ang Banal na Espiritu, tinutulungan tayo na maalala yan at mabigyan tayo ng mga salita at gawa na tayo po ay makalapit lalo para sa pagpupuri at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya tumutulong po siya sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating conviction. Hindi lamang po sa ating confession. Kung hindi, tinutulungan niya tayo na makita natin ang kalooban ng Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. Pag tinili po natin yung attributes, ito po. May nakalagay po ako dito, emotions and will. Kanina, intellect, katulad po ng binanggit natin ng unang-una pa, meron din siyang kalooban at meron din po siyang will. Kasi pag emotion, tulad po rin natin, meron po tayong mga damdamin, meron po tayong emotions. Kapag tayo masaya, nakikita sa expression natin. Kapag tayo mayroong problema o kaya ay may alalahanin, mayroong mga minsan kalungkutan, nakikita po yan sa buhay natin. May emotion. Ang Diyos po ay mayroong emotion. Ano po? Hindi po siya parang sinasabi natin parang biro-biro natin, taong bato na walang kalooban. No? Meron po siyang emotion. Nararamdaman po niya ang nararamdaman natin. Meron siyang pag-ibig. Siya po ay merong kaligayahan at merong kapayapaan. Of course, lahat ng nga yan ay galing sa Kanya. So yung emotion, ang sabi niya, the love of the Spirit is mentioned showing He possesses and can express emotion. Ang Banal na Espiritu ay nagpo-possess po ng pag-ibig. Tulad po din ng ating Panginoon at ng ating Ama. Meron po siyang emotion. Kaya nga po siya, ang sabi, nag-grieve no? Sa Romans 15:30, ang sabi niya ni Pablo, now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ, and through the love, of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. So, ang panalangin niya sa tulong ng pag-ibig ng Banal na Espiritu. So binanggit niya na Banal na Espiritu po ay merong emotion, merong pag-ibig. Merong ang bunge, hindi po ba? Sa Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Spirit is love, joy, kindness, gentleness, at marami pang iba. Ano po? So yan po, pag sinabing bunga, ay nasa atin, lumalabas po sa atin yan, pero yan ay bunga ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang Banal na Espiritu ay nagtataglay ng mga yan. Ano po? At meron din po siyang will. Pag sinabing will, kung tayo po ay merong will,
nakakapili tayo, meron tayong sariling kagustuhan, meron tayong gusto natin, meron po tayong direksyon. So, ganun din po ang banal na Espiritu. Ang sabi po dito ni Pablo sa Corinto, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Naalala nyo yung spiritual gift, siya yung nagkakaloob. At siya po ang nagdi-design, nagdadirect at nagbibigay ng kalooban kung sino yung kanyang gustong bigyan. Kung ano ang angkop na kalooban o kaloob na ibibigay sa kanya. The Spirit distributes spiritual gifts to each person as He wills, indicating decision-making ability. Kaya po, masasabi natin, ang banal na Espiritu po ay merong kalooban. Siya ay hindi impersonal force. He is not an it. Ano po, yung IT. Kasi ginagamit po yan ng ibang mga nagtuturo. Kasi ang tawag po nila sa banal na Espiritu ay it. O kaya ay force. Or kaya hangin. Hindi po. Yung susunod po, yung the Holy Spirit, yung kanyang pagka-Diyos as God. The Holy Spirit shares the same divine nature as the Father and the Son. Kaya po, yung pananampalataya natin, mga kapatid, huwag po natin kalimutan. Maging sa pagbabautismo nga, di ba, binabanggit po natin, binabautisman kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So sila po equal. Equal footing. Equal po sa kanilang pagka-Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay meron pong kapareho na kalagayan ng Ama, Anak at Diyos, at ng Banal na Espiritu. Kaya kung ano po ang pagtanggap nyo sa Ama at Anak, ganun din po ang dapat pagtanggap natin sa Banal na Espiritu. Kung ang tingin po natin at ang ating pananampalataya sa ating Diyos Ama ay Diyos at pinakapakapangyarihan sa lahat, ganun din po ang Anak at ang Banal na Espiritu. Tinawag po na Diyos ni Pedro dito po sa Acts 5:3 and 4 nung nagsinungaling po si Ananias, naalala nyo, at saka yung kanyang asawa sa pamagitan ng kanilang pagkakaloob na hindi naman totoo, nagkaloob sila pero sabi nila buo, pero actually hindi, kinuha nila yung ibang portion. Ang sabi ni Pedro, Ananias, ikaw ay nagsunungaling sa Banal na Espiritu. You have lied to the Holy Spirit, which is equated with lying to God. Kasi pag binasa po nyo, hindi ka nagsinungaling sa amin, kundi ikaw ay nagsinungaling sa Diyos. Equated with lying to God, affirming the Holy Spirit's deity. Sa 1 Corinthians 3:16, believers, tinawag po na ang mananampalataya ay templo ng Diyos at ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay nananahan sa kanila o sa atin, implying the Spirit's divine presence. Kaya po yung pananahan ng Banal na Espiritu sa atin, dun pa lamang makita natin na talagang taglay niya ang pagka-Diyos tulad ng sa Ama at ganun din sa Anak. So, ang statement po natin na tinuturo at sinasampalatayanan sa ating pong kapulungan ng Ama at Anak at Banal na Espiritu ay Diyos at ang Banal na Espiritu ay equal sa Ama at sa Anak. Hindi po siya tinatawag na impersonal being. Ang katauhan o pagka-person ng Ama at ng Anak ay merong kapareho po ang Banal na Espiritu. Dito po muna tayo pansamantalang matapos sa pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Kasi po, ito po ay nababanggit sa Ama at sa Anak, yung pong omniscience, omnipresence, at saka omnipotence. Mga term na ang ibig sabihin, nalalaman niya ang lahat ng bagay. Walang kailangan magsabi sa kanya. Yun po yung tinatawag na omniscience. Yung omnipresence, nandoon siya sa lahat ng bagay. At pagkatapos, omnipotence, siya po ay pinakamakapangyarihan o makapangyarihan sa lahat. In fact, sa 1 Corinthians 2:10-11, di ba ang sabi, the Spirit knows everything, even the deep things of God, reflecting God's attribute of all-knowing. Kaya po yung omniscience, pareho po yan ng salitang all-knowing. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ang Panginoon, alam niya, of course, ang Ama din, ang ating iniisip.
Bago pa lamang natin sabihin, alam niya. So, ibig sabihin, ang banal na espiritu, meron din pong ganong capability. Kasi po, meron po siyang omniscience. All-knowing po siya. Omnipresent, siya po ay sumasa lahat din. Kasi po, ang sabi po ni David, the Spirit is present everywhere. The psalmist acknowledges that no place is devoid of God's Spirit. Ibig sabihin, walang lugar na wala doon ang banal na espiritu. Kaya, si David, ang sabi niya, saan ako pupunta? Punta ako sa taas, punta ako sa lupa, kahit saan ako pumunta, nandoon ka. Ang espiritu mo ay nandoon. Kaya ang banal na espiritu, meron po siyang tinatawag na omnipresence. Ano po? Omnipotent, siya po ay makapangyarihan sapagkat sa Luke 1, ang sabi, the Holy Spirit's power is evident in the miraculous conception. Ginamit po siya po ang nag-concept ng pagdadalang tao ni Maria. Ano po? At yan po ay binanggit dito po sa Luke chapter 1, demonstrating His all-powerful nature. Kaya po ang Banal na Espiritu, mababasa po natin sa sulat po ng Bagong Tipan na siya po ay nagtataglay ng omniscience, omnipresence, and omnipotence. Kaya po, sa ngayon, masasabi po natin, kasama natin ang Diyos. Ang sabi nga po, ang Banal na Espiritu ay tumatahan sa atin, ang Diyos ay tumatahan sa atin. Yun ang ibig sabihin niyan. Na tayo po ay nakapamumuhay, nakagagawa ng mga bagay para sa Diyos sa tulong po ng Banal na Espiritu. Siguro po, pansamantala kung kayo po ay hamunin ko, maging ang aking sarili at maging ang church, tayo po ay talagang dapat magpatuloy sa ating pananambahan, pananampalataya, pagbahagi ng kanyang ebanghelyo, kahit po minsan mayroong kabigatan sa buhay natin, sapagkat ang Banal na Espiritu po ay tumatahan sa iyo, kapatid, at tumatahan sa akin, at sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Tumutulong sa atin, sa ating panalangin, sa ating pagsamba, sa ating pag-share ng ebanghelyo, sa ating fellowship, sa lahat po ng ating mga ginagawa para sa Kanya. Marahil ngayong umaga, meron po kayong mga karanasan na minsan, kabiguan, kalungkutan sa iyong buhay pananampalataya. Meron kayong struggle, meron kayong nais na ma-overcome o gawin o kaya mabigat na desisyon. Kapatid, tandaan nyo, ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa iyo. In fact, marami tayong karanasan, maging ako at marahil siguro bawat sa atin, na may mga pagkakataon parang sa ating karanasan, sa ating problema, bigla na lang tayo nawawalan ng pag-asa. At maaalala natin, teka, ako ay tatawag sa Kanya. Ako ay mananalangin sa Kanya. At mamaya makikita nyo itong talagang ang Panginoon merong kasagutan. Yan po ay naranasan ko rin, maging sa pagdadrive, maging sa loob ng hospital, maging sa lahat, maging sa ministry. May mga pagkakataon kahit sa pangangaral, parang wala akong masabi. At pagkatapos ng mga ilang seconds, ay bigla na lang sa kaisipan ko ang pagtawag sa ating Panginoon at ang Banal na Espiritu na nakikita ko at nararamdaman ang nagsasalita sapagkat minsan siya po ang naglalagay ng mga salita maging sa ating bibig. Yan po ay pangako ng ating Panginoon sa atin. Ngayon mga kapatid, ang challenge natin, let's continue to serve the Lord and to love God and to love one another. Nawa pagpalain tayo ng ating Panginoon knowing na ang Diyos po ay kasama natin sa pagitan ng Banal na Espiritu na tumatahan sa atin. Pagpalain na kanawa ng ating Panginoon. Nawa ang Banal na Espiritu ang patuloy niya magbigay ng kalakasan sa iyo at magpatuloy ka para sa ating Panginoon. Mga kapatid, God bless po at sa Sunday po, magsama-sama po tayo at magkita-kita dun po sa Kenny Rogers. God bless you, mga kapatid. God bless.